Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Bago pa isilang, may plano na ang Diyos para sa atin. Ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni Juan Bautista ay nagpapahayag na ng plano ng Diyos para kay Juan na magiging tagapaghanda ng Panginoon. Sa mga pagkakataong tayo nalayo sa plano ng Diyos dahil sa ating pagkakasala, magbalik tayo ngayon sa tamang daan ng Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian.
Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Pagkaloob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at inirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siyang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay hadlang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay nirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel, na aking lingkod, mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo, bukod sa pagpanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, at tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman.
Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kangangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyo'y napapansin. Lumalaki ako roong, sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang magari sa ating maninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaki na kaalugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisiyatalikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinagdala ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumiyuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalita ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at nagsulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya, nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, at naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam. At ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag, sumasa kanya ang Panginoon.
Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Dakilang kapistahan ng pagkapanganak ni San Juan Bautista. Magandang umaga, mga kapanalig. Handa ka na ba? Naku, maraming mga parokya ngayon, kahit hindi si San Juan ang patron, merong mga may misa, may presisyon, at merong basaan. Kami po sa amin pong isla sa Binawangan, may ganyan, may misa, may presisyon, may basaan, may zumba, may sayaw. Ito po ginagawa parang paggunita doon sa ginawa ni San Juan Bautista na nagbinyaga. Hindi naman nang basa si Juan nagbinyag. Ang ibig sabihin po ng binyag ay ilulubog sa tubig. Hindi naman nang babasa si Juan, nagbibinyag, inilulubog sa tubig. Pag nilubog ka kasi kapanalig sa tubig, ibig sabihin, mamamatay ka dun sa dating ikaw. At kapag iniahon ka ulit sa tubig, hindi na ikaw yung dati, panibagong nilalang ka na. Ganyan ang nangyayari sa sakramento ng binyag. Namamatay tayo sa pagiging dating tayo. Kaya nawawala, nahuhugasan yung kasalanang mana natin. At pagkatapos ng binyag, dinadamitan tayo ng puti. Ibig sabihin, hindi ka na katulad ng dati. Ikaw ay bagong nilalang. You are born again in water and spirit. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos, kapatid ni Kristo, at templo ng Espiritu Santo. Ang kapistahan ng kapanganakan ni Juan Bautista ay isang dakilang kapistahan. Kasi ito po yung simula, ang paghahanda ng pagdating ng Panginoon. At birthday pa lamang, pagkasilang pa lamang, may plano na ang Diyos para kay Juan. Kapanalig, ito may plano ang Diyos para sa iyo. At ang plano ng Diyos ay mas maganda kaysa sa mga plano mo, kaysa sa mga plano ng tao. Ang panghawakan mo, ang pangako ng Diyos, ang plano ng Diyos. Kasi kapag pinanghawakan mo ang plano ng Diyos, yung mga bagay na akala mo ay hindi para sa iyo, yung bang akala mo na imposible para sa iyo, magugulat ka, masusurpresa ka. Kasi gagawa ang Diyos ng paraan upang ipaalam sa iyo na karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka kahit sa mga pangarap mo na akala mo ay imposible para sa iyo. Karapat-dapat ka na tumanggap ng napakalaking milagro, napakalaking pagpapala. Kasi masusurpresa ka kasi minsan hindi sumagi sa isip mo. Napakalaki pala ng plano ng Diyos para sa iyo. Napakadakila pala ng balak ng Diyos para sa iyo. Yung iniisip mo ang liit-liit. Yung iniisip mo parang papitsugin lang. Pero nung sumunod ka, nung naglingkod ka, nung nag-alay ka ng buhay sa Panginoon, ang naganap hindi yung plano ng tao, hindi yung plano mo, bagos ang naganap ay ang dakilang plano ng Diyos. God's plans are better than our plans. Kaya kapanalig, kung may mga pagkakataon parang hindi nangyayari yung gusto mo, magtiwala ka lang sa Diyos, Tandaan mo, when God answers your prayer, God is increasing your faith. Pag sinagot ng Diyos yung panalangin mo, dinadagdagan ng Diyos yung pananampalataya mo. Kapag medyo natatagalan, bago ibigay yung ipinagdadasan mo, God is increasing your patience. Ginagawa ka ng Diyos na mas matyaga pa,
mas mapagpasensya pa. And when God does not answer your prayer, ito ha, kapag hindi tinutugon ng Diyos yung panalangin mo, huwag kang titigil sa pagdarasal. Huwag kang titigil sa pagsunod sa Diyos. Kasi kapag hindi tinutugon ng Diyos yung panalangin mo, God is preparing you for something better. Because God's plans are better than our plans. Magtiwala ka sa plano ng Diyos. Ang plano ni Zacarias at saka ni Elizabeth, mag-retire na. Tapos na. Matanda na sila. Wala nang magiging anak. Hanggang doon na lang ang buhay nila. Pero God's plans are better than our plans. May plano pa pala ang Diyos. Hindi pa pala tapos ang Diyos sa kanila. Kapanalig, buhay ka pa? Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos na pagpalain ka, hindi pa tapos ang Diyos na isakatuparan ng kanyang dakilang plano para sa iyo. Hindi magtatapos ang lahat sa kabiguan, hindi magtatapos ang lahat sa kadustahan. Yan ang akala ni Zacarias at Elizabeth. Kasi parang nilalait sila, parang ang tingin nila sa sarili ay dusta. Kawawang kawawa. Hindi magtatapos ang lahat sa kadustahan. Patuloy kang maglingkod, patuloy kang magdasal, magtiwala ka sa Panginoon. May malaking plano, napakagandang plano ang Diyos. At totoo, minsan hindi sumagi sa isip nitong si Elizabeth at Zacarias na yung magiging anak nila ay magiging dakilang propeta na siyang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Hindi nila naisip yun ni minsan. Pero napakadakila ng plano ng Diyos para sa kanila. God's plans are better than our plans. Aminin ko kapanalig, hindi ko talaga pinangarap maging pari. Bata ako, may mga iniisip ako, mga kurso, engineering, architecture. O isama na natin yung pag-aartista kung ano man. Pero hindi, nung habang lumalaki, nagkakaisip, nagmamature, natututo, nagsiserve sa simbahan, nagdadasal, doon po na-develop yung bukasyon ko. At medyo tinatanggihan ko pa. Kasi nag-college pa po ako sa labas. Pero noon nag-aaral ng kolehiyo, tinatawag pa rin ako ulit ng Diyos. Hanggang sa pumasok ng seminaryo. At eto nga po, pari, diocesan priest ng Diocese of Malolos. Hindi sumagi sa isip ko. Pero lagi akong sinusurpresa ng Panginoon. Yung letter sender po natin, ang gusto niyang magmadre. Pero iniisip niya, kailangan niyang tulungan ang kanyang pamilya. Hanggang sa ayaw na niyang pumasok ng kumbento kasi sino daw mag-aalaga, who will provide for her family. Pero marami po ang nagsasabi sa inyo, try niyang pumasok pa rin sa kumbento. At kapanalig, ang pagpasok sa pagiging madre o pagiging pari ay hindi ibig sabihin iiwanan mo yung pamilya mo. Hindi. Ang ibig sabihin ay magiging mas mabait kang anak para sa mga magulang mo. Magiging mas mabuti kang kapatid para sa mga kapatid mo. At pinapayagan naman po, kapag may sakit yung magulang, uuwi ka ng bahay, aalagaan mo hanggang sa gumaling ang iyong magulang. Hindi po hadlang ang bukasyon, ang pagiging madre o pare, para mag-serve ka sa magulang mo, para mahalin mo yung pamilya mo, hindi. Pwedeng-pwede, sabay. Kasi, iyon yung plano ng Diyos. Napakalaki, napakadakila. Huwag mong mamaliitin ang Diyos. O baka may malaking problema kang hinaharap ngayon, may malaking pagsubok kang hinaharap ngayon. Magdasal ka lang, magugulat ka kapanalig. God will provide. Hindi magkukulang ang Diyos. Basta kapit ka lang ha, magtiwala ka.
May magandang gagawin ang Diyos. Di ba dati naman, may mga problema nang dumating sa buhay mo at akala mo din wala na. Nauubos ka na. Wala ka ng pag-asa. Pero buti na lang, nagsisimba ka pa rin. Buti na lang, nagdadasal ka pa rin. Ano nangyari? Tingnan mo, buhay ka pa, di ba? Nalagpasan mo na yun, di ba? At maalala mo, nangingiti ka na lang, di ba? Dati naiiyak ka. Dati nagkukulong ka ng kwarto. Dati talagang hinang-hina. Pero sa tulong ng Diyos, napagtagumpayan. God's plans are better than our plans. Magtiwala ka. Ha? Magtiwala ka. Kapanalig, ako po ay naka-assign ngayon sa Nuestra Señora de Silambao Mission Parish sa Binuangan, Ubando. Pero sa July po, magkakaroon ng lipatan. Kasama po ako doon na lilipat. Malilipat po ako sa bandang Bustos, Lisiada, parokya ng San Isidro, Labrador. Natatakot po ako. Kasi bago. Hindi ko alam yung mga gagawin. Hindi ko alam kung paano gagawin to, kung paano gagawin yun. Wala pa akong kilala masyado. Natatakot ako. Kapag natatakot, anong gagawin natin, kapanalig? Alam mo na yan, di ba? Kapag natatakot, magdasal. Magdasal. At yun po ang ginagawa ko. Magdasal, magdasal. At sa pagdarasal ko, ang binabanggit ko, Jesus, mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Saan mo man ako dalhin, ano man po yung misyon na ipagawa mo sa akin, susunod ako. Susunod ako. Basta huwag niyo po akong iiwan. Huwag niyo po akong pabayaan. Mahal kita, Panginoon. I love you, Jesus. At nawawala yung takot. Kasi alam ko, hindi ako ang gagawa. Ang Diyos ang gagawa sa pamamagitan ko. At anuman yung inaharap mo ngayon, kapanalig, may mga utang kang babayaran, meron kang sakit, may mga problema sa pamilya. Don't worry, pray. Magdasal ka. At ang makikita mo ay hindi yung masama na gagawin ng problema mo. Pag nagdadasal po tayo, ang nakikita natin ay ang magandang plano ng Diyos para sa atin. Juan ang ipangangalan sa kanya. Yan ang sabi ni Zacarias, yan ang sabi ni Elizabeth. Anong kahulugan ng salitang Juan? God is gracious. Alam ko yan. Kasi ang pangalan ko ay Giovanni. Ibig sabihin ng Giovanni ay Juan. God is gracious. Ang Diyos ay mapagpala. Hindi magkukulang ang Diyos. Pagpapalain ka ng Panginoon. Siksik-liglig umaapaw. Yan ang panghawakan mo. Yan ang katotohanan. Yan ang karanasan natin. Yan ang ating pinananampalatayanan. God is gracious. Kapit ka ng mahigpit sa Panginoon, kapanalig, ha? Huwag kang magpadala sa takot. Kasi minamahal ka ng Diyos. Tandaan mo, lalagpas ka dyan. Pansamantala lang yan. Lilipas din yan. Pero merong hindi lilipas, merong hindi mawawala. At iyan ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. At kung kasama natin ang Panginoon, lahat ng problema at pagsubok, mapagtatagumpayan. At sa ating pagtitiwala at pananampalataya kay Jesus, ang magaganap ay ang dakilang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At masasabi mo, yung kahulugan ng pangalan ni Juan. Totoong totoo, God is good. God is gracious. Amen. Atin po ngayong pahayag, sumasampalataya ako Sa Diyos amang ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isa lang ang Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Beren, pinagpasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa karoroonan mayumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magumulat parito at hukom sa nangubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na matay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang saglit pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng liwanag sa mga bansa, ang pag-asa ng mundo. Sa kagalakan ng pagdiriwang na ito, manalangin tayo. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan, naway palakasin ng banal na Espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan at akayin ang kanilang mamayan sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Tayo naway maarating kung saan tayo inaakay na ating pananampalataya patungo sa aligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga duka at nagdurusa naway magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kalwalhatian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga kasalanan ng mga yumaong tapat sa Panginoon naway alisin ng kordero. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng panahon at kawalang hanggan, hinahanap mo at sinasaliksik ang aming mga pangangailangan bago pa man kami humingi sa iyo. Sa tulong ni San Juan Bautista, kahabagan mo kami at dinggin ang aming mga panalangin sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin. Sa'yo, mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala namin Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-alay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapayapaan at sa buong sambayan ng banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito inianda sa iyong mga hapag ng banal mong dambana. Ngayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan ng nagturong darating. At narito na nga, sa Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna. Ang tagapagbinyag na San Juan Bautista, sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi, at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta ay siya lamang ang nahayag na narito ang kordero sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos ng tunay. Noong Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming kanan. Noong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, na Ernesto, aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid namin na himlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Panginoong Jesus, nagtitiwala sa Kanya lamang, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang sa amin ang kaharian mo, sundin ang Magyadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magtiwala sa Diyos, magbigay ng kapayapaan. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan,
Giliw-giliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Magtiwala tayo sa kanyang plano. Tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salta mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Juan Bautista. Ama naming mapanyarian, hinirang mo si San Juan Bautista na isang propeta na naganda sa daraanan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni San Juan Bautista na dumating bilang isang tinig sa ilang, maraming mga tao na naarinig sa kanyang pangaral ang tumatanggap ng binyag ng pagbabalik loob at pagdating ng kaharian ng Diyos. Katulad ni San Juan Bautista, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na makilala ang aming Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, at buong kababaang loob na tanggapin na kami ay tagasunod lamang, at ang Panginoon Jesucristo ang aming itanghal. Nawa ang lahat ng kabutihang ginagawa namin ay magbigay ng kalulatian, pagpupuri at pasalamat sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ng iyong anak na si Kristo, na nabubuhay at nagari kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin na ang iyong sambayanang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa pinangaral niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang sa Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Paalala sa darating na ika-28 ng Hunyo taon 2024, Biyernes po, magkakaroon ng isang araw na exposition of Saint Anthony's various relics sa Our Lady of Veritas Chapel mula ika-6 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali at sa ika-6 ng gabi. Maaari din kayong mag-alay ng misa, pasasalamat, kagalingan, karawan, panalangin at para po sa ating mga mahal sa buhay na yumao. Halina makiisa sa darating na exposition of Saint Anthony's various relics sa Our Lady of Veritas Chapel. Para naman po sa mga nais maging Veritas Eucharistic Advocate, tumawag lamang po 8925-7931 local 129-131-137 at hanapin lamang po si Binibining Rene Jose at Binibining Ali Nahe ng Religious Department. May plano ang Diyos para sa iyo, kapanalig, at hindi Kanya bibiguin because God is gracious. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo. Ang iyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, nagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalo tigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakaranas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang nung una, ngayon at magpasulanggan. Amen. Puri ng makapangyarihang Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan.
Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumawin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem celui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides suprementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis tieis. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribueque sumus. Ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iutas enchamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabalabalang puso. Purihin ang kanyang kamalmalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malulating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin sa Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,